Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the Lord is my shepherd. And welcome back mga katiyats para sa ilang minutong treasure marker analysis, at narito ang ating i-decode ngayon. Ito'y ulo ng amphibious animal, can be a turtle or a lizard head or even siguro frog head. Mamaya atin to umpisahan pag-analyze. Pero bago tayo magpatuloy, subscribe nyo muna ang channel para palagi kayong updated at sa aking mga avid followers. Shout out. Alright, shout out tayo. Okay, shout out tayo kay George Dalton Napi. Alright, shout out kay George Dalton Napi, Danny Flores, Intensity, Peps Gilmar. Shout out din kay Tating Naliman Salay, Jonathan Villa, Hyacinth Ocfimia, user CE5, LJB Misor, Glenn Mario, Rene Daizon, Ronnie Lucas. Also shout out kina Robert Cabunilas, Others Adventure, Robilin Lopez, Amor Solo Lagok, Raul Trangia, user WP5, kay Yuli Boy Langtao, Oliver Albarazin, Dindo Abing, Uncle Makasi Vlog, Desiderio Lamsin, Zumar Francia, Rodel Cardona Obligado. Shout out din kina Aris Albay, Rico Mausisa, Pugs 21, Val Habana, Pisio Himentiza, Papa Jack Journey, kay Athena Gaming Official, Charles Darwin Corda, and lastly kay Sopronio Mangyao, Rene Daizon, Cirilo Jaom, kay user In09, at kay Sans TV, at sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay, at narito ang bidyong padala sa atin. Tingnan nyo mabuti mga katiyats, talagang ulo yan ng pagong or ng bayawak. Kaya atin muna panoorin hanggang dulo bago tayo mag-umpisang mag-analyze nito. Okay mga katiyats, ay napakaganda nito na marker. Ito ang turtle head or lizard head, ang isang ito. At merong tatlong klaseng posisyon ng ulo ng turtle para magbigay ng direksyon. Okay, una ay ang ulo na straight. Halimbawa, nakaganyan lang ang turtle head. Yan ang mata niya. Nakaganyan lang siya.
ito yung kanyang katawan. So straight ang tinitingnan niya. So kapag ganyan na straight yung ulo at may pinupuntirya ang kanyang itong parang ilong, sundan niyo kung nasaan niya nakaturo. Meron tinuturo yan na isang malaking bato sa unahan. At ang bato na yan ay may mga marka yan na kakaibang mga marka na ngayon nyo lang nakita. Okay, kapag ganyan na may mga marka-marka ang bato na tinitingnan ng turtle, okay, medyo malayo-layo yan kapag ganyan na straight ang ulo niya. Malayo yan, ang tinitingnan niya ay mga ilog, mga creeks, waterfalls. So yan, dumidistansya yan ng mga 200 meters. Kapag ganyan na straight, pero nakatingin talaga yan sa malaking bato. At ang mga bato na ito ay malapit yan sa ilog, sa creek, sa waterfalls. Yan, ngayon ang pangalawang klaseng ulo ay medyo nakayuko na turtle head. Okay, so kung ito yung kanyang ulo, medyo nakayuko siya. So kung titingnan mo ang kanyang direksyon ay pababa. Ito na klase na turtle, yan yung tinatawag na treasure in front. Malapit lang. Okay, karaniwang distansya niyan ay 5 to 7 meters kapag nakayuko. And then ang mga adjustment niyan ay 9. Hindi na yan lalapit pag nakayuko. 5 na yan, hindi na yan lalapit pa sa 4 or 3 meters. Umpisa na yan sa 5 meters ang pinakamalapit. And then mga adjustment niya 7 at 9 meters kapag ganyan. Okay, ngayon itong narito na ating i-decode ay nakatingin yan sa itaas, diba? So kakaiba siya kaysa yung mga classic na sinasabi ko. So meron siyang mata, ang kanyang ilong ay nakatingin pa itaas. Napansin nyo ba ang likod niyan? Okay, yan ang palagi kong sinasabi kapag ganyan na mga itsurang bato na islanting yung likod. So ngayon alam nyo na mga katiats, ang unang paraan sa paghanap nito ay nasa likuran lang niya. Itong slanting line dito, yan lang ang sundan. At dito na portion ito, ang tisdig sa may puwitan. Ang nariyan sa puwitan ay giveaway. So giveaway ito, yung tinitingnan niya sa unahan na malayo, nasa itaas pa yan ng bundok. Ang tinitingnan niya ay paakyat na malayo, yun ang big deposit. At sabi na natin kanina ay malayo-layo talaga. Tumitingin yan doon sa waterfalls. Kapag may waterfalls sa unahan, doon naman kayo maghanap ng signs. Medyo malayo-layo talaga kapag ganitong nakatingala. Ang lizard head or itong amphibian kasi ito na hayop, pwedeng ulo yan ng palaka, pwedeng ulo ng turtle, pwedeng ulo ng lizard. Kahit lagyan natin yan ng bibig, lizard pa rin yan, no? Pero pareho silang amphibian. Ang mga kahulugan niya ng lizard, yung bayawak, yung kasi ay katulad ng turtle na minsan ay nasa tubig. Kaya amphibian sila, pareho. At pare-pareho lang ang kahulugan nila. Mga pointer ng treasure papuntang tubig, papuntang waterfalls, papuntang creek. Okay, so dito mga katiets, ang tisdig ng giveaway sa likod lang nitong malaking bato kasi ito. Ngayon, meron akong nakita dyan. Kapag nakatalikod ito, ayan o, lizard na lizard talaga. Kapag nakatalikod yan, ganyan ang itsura niya. At kitang-kita nyo naman mga katiets. So anong meron dyan? So dito ang una natin na test dig para sa kanyang giveaway, itong likod niya ito.
Yan, hanapin ang portion dyan na pwede kayong maghukay sa kanyang likuran. Ngayon, medyo nakalingon siya, patingin doon. Kaya tingnan nyo yung tinuturo ng kanyang ulo. Okay, yung mata na yan, mamaya na yan, meron pa tayong pangalawa dito. So ito ay number 1 na test dig ang likuran niya. Ang lalim niyan na test dig 2 to 3 meters. Ang lawak ay gawin yung 2 meters ang lawak ng hukay. Ngayon, nakita nyo ba? Ito yung vlog ko noon na kapag may wall, may wall dyan at merong bato dito, lalo na ito'y hugis amphibian or turtle. So itong pagitan ng dalawang bato na yan, ng wall ito at ng marker, ang pagitan na yan ay pwedeng nilagyan yan. So ito na portion, lagyan ko ng kulay dilaw. Ito na portion mga katiits hanggang dito, siguro estimated yan mga 3 meters. Hukayin nyo yan, 3 meters yan na haba. Para ganyan. And then siguro itong pagitan nito ay nasa 2 meters lang yan. Yan yung pagitan nila na space. Hukayin nyo yan kasi ganyan din magbaon ang mga hapon ng mga quick deposit. Sinasabing mga small deposit or quick. Mabilisan na pagbaon ay sa pagitan ng dalawang bato. So itong wall dito, meron nga itong parang sign na B. Kanina nakita ko letter B na kaganyan malaki. So pwedeng dito yan na portion. Yan. Kaya ito laki-lakihan nyo lang dyan. Pahaba na hukay. Yan ang ating pangalawa. Number 2 na digging spot. For giveaways pa rin. Small deposit yan. Ngayon ito medyo medium na ito. Kasi ang big deposit ay doon yan. Sa tinitingnan niya pa itaas. Akyat pa kayo doon. So, tingin ko sa waterfalls yan nakaturo. O doon sa creek sa itaas. So yun ang big deposit doon. So yun ang next project nyo, ang hanapin ng mga countersign na tinuturo niyan. Ngayon dito muna tayo sa medium to small deposit. Itong tinuturo directly ng mata. Ayan, dito yan. Automatic distance niyan ay 5. Kahit walang bato, kahit lupa lang, itisdig nyo lang ang 5 meters galing sa mata. Galing dito sa mata. At kapag may nakita kayo or natagpuan na man-made object sa 5 meters na tisdig nyo, na lalim ay 2 meters to 3, kapag may positive signs sa palagay nyo ay gawa ng tao, magpatuloy na kayo sa lalim na hanggang 7 meters lang. Yan ang mga lalim na pwede tayong makakuha. Sa mga malalim na, meron yan, pero mapanganib na kung patuloy pa tayo sa mas malalim pa sa 10 meters. Kaya 7 lang. Or kung mag-adjust kayo, 8 hanggang 8, pero 7 lang. Yan lang talaga ang mga lalim ng small deposit or giveaway. Okay, so ilan ba ang lagyan ko ng kulay green ang ating mga digging spot. Uli dito sa puwitan, ito una yan ang pinaka first giveaway ang hinahanap natin dyan. Pangalawa ay itong space sa pagitan ng dalawang bato, itong wall at itong ulo. So estimated na haba ng hukay 3 meters, 2 meters ang lalim. So yan. Ngayon ang pangatlo na hukay ay 5 meters galing sa bato na yan, kung saan nakatingin direkta ang mata. At yung pang-apat ay doon na yon sa unahan. Kung merong creek doon na kayo maghanap din ng iba pang signs. Okay, so ito yung
ang baba. Ito yung chin ng pagong na pagong talaga, oh. Nakalingon siya. Ito yung kanyang baba. At meron pa palang ilong, oh. Siguro may butas dito sa kabila, kunti. Ang mata niya, dito yung bandang mata nakatingin dito. At itong ilong, doon nakatingin sa itaas. Kaya mayroon talagang special sa itaas. At ito na portion, ito yung pagitan. Kaya hukain din yan. Okay, itong mga butas-butas dito ay natural na ito. Yung sa mata, yung man-made talagang ginawa. Itong butas ng mata niya, ito yung man-made. Itong mga narito, mga ano na yan, ayan, mga natural lang yan na lumaki. Pero itong mata ay man-made. Okay, narito yung parang B, nakaganyan. Pero common naman sa nature ang litrang B. Sa mga cracks nakikita kasi yan. At ito yung pang-tatlong hukay natin na portion. At ang una ay itong puwitan. Pangatlo ay tinitingnan ng mata. 5 meters distance. Okay, so sana surtihin kayo dyan mga katiyats. Sa palagay ko ay legit naman talaga yan na marka. Kasing purma-purma kasi siya talaga na ulo ng amphibian. Lizard or pagong, magkamuka ang mga ulo niyan. Okay, so hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat mga katiyats.